Alright mga kababayan, this is me again, Papa Bin TV. Tatay Digong, no mga kababayan, palalayain na nga ba ni PBBM? Ito nga po, may update tayo na kung saan, no, itong si Tatay Digong mga kababayan ay inimbitahan umattend sa SONA, yung pang-apat na SONA ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa June 28 mga kababayan, no? Maari nga ba mga kababayan makalabas ang dating Pangulong Duterte? Oh, ito nga yung nakakapagtaka mga kababayan dahil nga po pwede po pala talaga ito mga kababayan. At bakit nga ba ang tanong ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte or PRRD ay naimbitahan sa magiging SONA ng Pangulong Bongbong Marcos, ika-apat na SONA mga kababayan. Eto, panoorin natin mga kababayan. Ay na ba ni PBBM si Tatay Digong? Eto mga sangkay ang update natin. Basahin po natin. Ayon po sa report, okay, kahit nakakulong, padadalhan ng imbitasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa ika-apat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa June 28. Ang bilis ng panahon, no? SONA na naman. Pangatlong SONA ng presidente ng Pilipinas, mga sangkay. Pero, ang weird lang. No, di ba? Ang nakapagtataka lang, bakit kailangan magpadala pa ng imbitasyon ng imbitasyon sa dating Pangulo na alam naman po natin mga sangkay kung nasaan po siya ngayon. Correct. May plano ba si PBBM na isalba na si Tatay Digong sa kamay po ng mga nasa ICC? O ito, mga sangkay, basahin po natin yung mga komento ng taong bayan. Ito mga kababayan, ang malaking tanong dyan, no? Sa tingin nyo mga kababayan, papayagan kaya ng ICC ito mga kababayan, itong imbitasyon sa magiging SONA sa June 28 ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Sa palagay nyo mga kababayan, i-komento nyo na po dyan sa baba kung anong inyong masasabi, kung talaga nga bang makakalaya ang Tatay Digong or dating Pangulong Duterte mga kababayan, no? Kaya ito, no, ating panoorin po ang ating idol si Janjan Sangkay mga kababayan, at may ano pa siya rito, no, itatalakay mga kababayan, at babasahin po yung mga komento po ng mga ilang mga supporters po ni Tatay Digong. Pakinggan natin mga kababayan. Bago natin basahin ang pinaka-laman ng balitang ito. Nang insulto na ang Malacanang, pinakulong nila tapos pinadalhan nila ng imbitasyon. Kaya nga, yung mga sangkay ang weird, no? Nasa kulungan si Tatay Digong di ba? Paano nangyari? Ewan ko lang mga sangkay. Insulto, may araw din kayo, lintik lang ang walang ganti. Yan ang mahirap ng sangkay kapag ang politika, puno na lamang po ng gantihan. Wala, ang Pilipinas, mananatili pong ganito habang buhay. Kasi, syempre, kapag gumanti, sa tingin nyo ba, hindi rin gaganti kapag natapos yun. Meron pong kasunod yan, mga sangkay. Ayun, kunyari, imbitado, sayang-saya kayo ng kwarta, sayang-sayang kayo ng kwarta ng bayan para imbitahan nyo. Huwag na kayong magbalat. Ha? Kumbaga, nagsasayang daw kayo di umano ng pera. Kasi sa Bisaya yan, nagsasayang kayo ng pera, mga kababayan. Ayon dyan sa mga nagkokomento dyan, itong mga hindi siguro ito anti-Duterte din or hindi natin alam. So ayun nga mga kababayan, na kung saan ay talagang ito'y tuloy-tuloy po, no, itong ko-comment dito ng mga ilang mga supporters, mga kababayan ko, no? So atin alamin mga kababayan, no? Alamin pa natin. Ito na to wala na talaga sa sarili ang BBM. Tingnan niyo po. Ito mga nagko-komento, mga sangkay, no? Pero sobrang weird lang po talaga. Alam naman po natin
na malabo po yan na makarating si Tate Digong. Ayan No, nga. pero Yan sinasabi natin, ang malaking tanong kung papayagan ba ito ng ICC, mga kababayan, no? Na maka-attend, no? Sa magiging SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa June 28. Yun ang malaking tanong, mga kababayan. At bakit nga pa inimbitahan? Ito, mga kababayan, ang malaking tanong dyan, no? Yung pala ay talagang ano po pala ito? Parang dapat talaga imbitahan ito, mga kababayan. May parang protocol, no? Parang protocol na ang mga dating pangulo po ay talagang iniimbitahan ito pag buhay pa, mga kababayan. Pakinggan natin, no? Talagang maaano po kayo dito sa balitang ito. Tingnan niyo po, mga kababayan. Pakinggan natin. Kasyon pa rin eh. O, basahin po natin ang nilalaman mga sangkay ng balitang ito. Para Ayan. po Ayan, ha? malaman po natin ano nga ba ang dahilan bakit kailangan pang imbitahin o padalhan ng imbitasyon samantalang alam naman po natin kung nasaan si Tate Digong. Ayon po dito mga sangkay, ito basahin natin. Kahit na nakakulong, padadalhan ng imbitasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa ika-4 na state. Ika-4 na pala, no? Ayan, ha? Ang Pakinggan. bihira. Para sa ika-4 na State of the Nation Address. Protocol siguro. SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo or 28. Ayon kay House Secretary General Velasco, kasama sa protocol Protocol ang nga. pagpapadala ng SONA invitation sa lahat ng nabubuhay na dating Pangulo, Vice Presidente, Senate President at House Speaker. Okay. So, hindi pala ito part ng pami-insulto, mga sangkay. Kasi, kahit ako, iniisip ko rin, insulto ba ang Malacanang? Bakit may paganito? Kasama pala yan, mga sangkay, sa protocol. Every time na may SONA, Protocol nga pala. kasama lagi dapat sa imbitasyon yung dating Pangulo, Vice Presidente, Pag yun ay buhay Senate pa. President at House Speaker. So, ayan, mga sangkay. Kaya pala lahat po ng SONA, nandun lahat ng Pangulo. Diba? Ayon po dito, sabi ni Velasco, well, we will send the customary invitation which we will send to former presidents, former vice presidents, former Senate presidents, and former speakers. Papadala namin lahat ng mga nasa listahan natin. So, hindi po ito pag-iinsulto pala. Okay. Siguro na may misinterpret ng iba mga sangkay kasi nga po, isipin nyo, nasa The Hague. Tapos, ang pinagbibintangan pa ngayon mga sangkay, syempre ng mga DDS, si BBM ang nagpakulong. Tapos ngayon may imbitasyon sa SONA, paano gagawin yun? Paano makakapunta ang Pangulo mga sangkay? Baka naman may himalay, no? What if, no? Sa SONA, biglang dumating ang dating presidente ng ating bansa. Diba? May pambihira, siguro. Siguro lahat po ay magugulat mga sangkay, no? Ay malay niyo Bagamat pagbigyan. nakakulong si Duterte sa The Hague, sinabi ni Velasco na walang nakakaalam sa maaaring mangyari. Malay niyo pagbigyan ng ICC, no? Ano? Pwede bang maka-attend? Ayun o, kasi bagamat nakakulong daw si Duterte sa The Hague, sinabi ni Velasco na walang nakakaalam sa maaaring mangyari. So ano yun, pwedeng dumating. Mamaya bigla po tayo ma-surprise, no? Biglang Correct. umuwi na pala si Tatay Digong, may pambihira. But of course, So anyway, mga kababayan, hanggang dyan lang po yung ating komento patungkol nga po dito sa pag-imbita ng ng SONA, magiging SONA ng Pangulong Bongbong Marcos sa June 28, mga kababayan. Ito yung malaking tanong, mga kababayan, kung ito nga ba ay papayagan ng ICC na maka-attend man lang sa SONA ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung malaking himala, mga kababayan, at mabibiglaan lahat kung talagang ito ay papayagan.
Alright, so maraming salamat. At syempre, sa ating idol na si Jan Sangkay. Idol, lagi ako nanonood sa iyo at re-reaction ko ang mga video mo. Maraming salamat. God bless everyone. At